Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang tila lantana ang lakas, ngunit may tinatagong bagsik na yayanig sa buong piitan. Isang lolo na minaliit, tinukso at tinamon. Hindi nila alam, ang kamaong ito ay minsang naging pader na hindi matitibag. Paano kaya tatanggapin ng mga siga ang katotohanang ang biktima nila ay isang natutulog na higante? Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwento na ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Ang piitan ng New Bilibid ay hindi para sa mahihina ang loob. Sa loob ng bawat rehas, may kanya-kanyang batas. At ang pinakamataas na batas ay ang lakas. Ngunit sa gitna ng ingay at gulo ng Seldapor, isang matanda ang pumasok na tila ba hindi nabibilang doon. Siya ay si Mang Kanor. Maputi na ang buhok, tila may iniindan sakit sa likod ng katawan, at laging nakayuko. Sa kabilang sulok, nakaupo si Bong. 10 taon na siyang nagdurusa sa loob para sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan ay ang lumang litrato ng kanyang anak na si Eugene. At ang pag-asang balang araw ay mahanap niya ang kanyang asawang si Rimar na bigla na lamang naglaho isang gabi. 10 taon na ang nakakaraan. Mag-iisang dekada na. Eugene, baka binata ka na. At si Rimar, nasa na kaya siya? Bakit niya kami iniwan ni Eugene sa gitna ng ulan? Bulong ni Bong sa kanyang sarili. Napatigil sa pagbubulong si Bong nang marinig ang kalabog ng bakal na pinto. Pumasok ang mga gwardya kasama ang bagong bilanggo, ang matandang si Mang Kanor. Agad na nagtawanan ang mga siga sa loob. Para sa kanila, ang matanda ay isang madaling biktima, isang panjimbag na paglilibangan nila. Aba, nagpadala sila ng puzzle dito. Hoy matanda, saan ang baon mong gatas? Dito sa Seldapora. Ang mahihina ay nagsisilbi sa malalakas. Hindi sumagot si Mang Kanor. Tahimik siyang naglakad patungo sa isang bakanting papag malapit sa pwesto ni Bong. Ang kanyang bawat takbang ay mabagal. Ngunit kung titingnan mong mabuti, ang kanyang timbang ay laging balanse. Isang bagay na tanging ang mga taong sanay sa pakikipaglaban ang nakakaalam. Nakita ni Bong ang panginginig ng kamay ng matanda. Sa awa niya, agad siyang lumapit upang tulungan itong ilatag ang manipis na kumot. Tay, dito ka na sa tabi ko. Huwag mo na lang silang papansinin. Ako si Bong. Dito, kailangan marunong ka magbingi-bingian para humaba ang buhay mo. Salamat iho. Sanay na ako sa ingay. Ang tunay na panganib ay hindi ang sumisigaw, kundi ang tahimik na nagmamasid. Nagulat si Bong sa lalim ng sinabi ng matanda. Hindi ito tunog ng isang karaniwang lolo na nagkamali lang ng landas. Habang nag-uusap ang dalawa, lumapit ang grupo ng mga siga. Bit-bit ang kanilang mga improvised na kagamitan. Hinarang nila ang daan. Hoy Bong, masyado ka nagiging malapit sa matandang yan. Alam mo naman ang rules dito, di ba? Lahat ng bago, kailangan magbayad ng entrance fee. At dahil mukhang walang pera tong lolo mo, ikaw ang magbabayad para sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Hayaan nyo na siya. Matanda na yan. Anong makukuha niyo sa pagpapahirap sa kanya? Respeto! Gusto naming makita kung gaano katibay ang buto nito. Isang malakas na tulak ang ibinigay ng siga kay Bong dahilan upang mapaupo ito sa simyento. Sa puntong iyon, dahan-dahang tumayo si Mang Kanor. Ang kanyang dating nakakubang likod ay tila tumuwid ng ilang pulgada. Ang kanyang mga mata na kanina ay tila antukin, ay biglang nagliyab ng kakaibang kislap. Iha, tumayo ka riyan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa akin. Sa mundong ito,
May mga taong nakakaintindi lang ng isang lengguwahe. Nagtawanan ang mga siga. Akala nila ay nagbibiro ang matanda. Hinawakan ng pinuno ng mga siga ang balikat ni Mang Kanor. Balak sana itong itumba ng tuluyan. Ngunit sa isang iglap, isang mabilis na galaw ang nangyari na hindi man lang namalayan ng mga nakasaksi. Hindi ito suntok na pasugod. Isang simpleng pag-iwas at pagpihit ng braso. Sa isang segundo, ang dambuhalang siga ay nakalud na sa sahig. Namimilipit sa sahig habang ang braso niya ay nakalak sa likuran. Ang buong seldapor ay natahimik dahil doon. Maging ang mga gwardya sa labas ay napahinto sa kanilang paglalakad. Paanong naging ganong kabilisang matanda? Bulong ni Bong sa kanyang sarili. Binitawan ni Mang Kanor ang siga. Hindi siya bakas ng galit. Wala siyang emosyon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na puno ng kalyo. Mga kamay na tila may sariling alaala ng libu-libong laban. Ayoko ng gulo. Gusto ko lang tapusin ang oras ko rito sa kapayapaan. Ngunit kung kailangang ituro ko sa inyo ang tamang asal, gagawin ko. Ngunit ang mga siga ay hindi basta-basta susuko. Napaya sila sa harap ng maraming bilanggo. Nagudyat ang kanilang pinuno. Sa susunod na sandali, 3 na ang sabay-sabay na sumugod kay Mang Kanor. Dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Si Bong, na saksing-saksi sa bawat galaw, ay napansin ng isang pamilyar na stance. Ang paa ng matanda ay nakabaon sa simyento. Ang mga kamay ay nakataas sa tapat ng muka sa isang perpektong depensa. Ang pormang yan, hindi ang basta away kalye. Para siyang isang profesional. Isang suntok ang pinakawalan ng unang sumugod. Ngunit parang hangin lang na dumaan ito kay Mang Kanor. Sa isang counter punch na kasing bilis ng kidlat, tumama ang kamao ng matanda sa sikmura ng kalaban. Hindi malakas ang tunog, pero sapat para mawalan ng hangin ang binata at mapatumba ito ng walang malay. Habang nagkakagulo, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Bong. Isang lumang poster na nakita niya noong bata pa siya sa Maynila. Isang boksingero na tinaguriang ang bakal na kamao ng timog. Ngunit bakit ang isang bayani ng ring ay narito sa loob ng madilim na selda? At ano ang kinalaman ng kanyang nakaraan sa pagkawala ng asawa ni Bong na si Rimar 10 taon na ang nakakalipas? Habang tinititigan ni Bong ang matanda, napansin niya ang isang tattoo sa pulso nito. Isang maliit na krus na may nakasulat na pangalan. Isang pangalan na nagpatigil sa tibok ng puso ni Bong. Ang pangalang nakasulat ay Rimar. Sino nga ba talaga si Mang Kanor? Bakit nasa kanya ang pangalan ng asawa ni Bong? At ano ang gagawin ng mga gwardya ngayong nalaman nilang may halimaw palang nakatago sa seldapor? Ang labanan ay nagsisimula pa lamang. At ang mga sikretong nakabaon sa loob ng 10 taon ay unti-unti nang humihinga. Nanatiling nakatulala si Bong sa pulso ni Mang Kanor. Ang ingay ng mga nagkakagulong bilanggo at ang sipol ng mga gwardyang papalapit ay tila naging mahinang bulong na lamang sa kanyang pandinig. Ang pangalang Rimar na nakatato sa balat ng matanda ay tila isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Agad na pumasok ang mga gwardya. Sa pangunguna ni Sergeant Morales upang awatin ang gulo. Nakita nila ang 3 siga na nakaandusay sa sahig habang ang matanda ay nakatayo lamang ng tuwid. Tila walang nangyari. Anong nangyayari dito? Sinong gumawa nito? Tanong ni Sergeant Morales. Walang nagsalita. Ang mga bilanggo ay takot kay Mang Kanor. At ang mga nakaandusay ay masyadong napahiya para aminin na isang lolo ang tumalo sa kanila. Itinuro ni Morales si Kanor at si Bong. Kanor, Bong, sa isolation room. Ngayon din, sabi ni Morales. Dinala ang dalawa sa isang maliit at madilim na silid. Doon, hindi na nakatiis si Bong. Habang nakaupo sila sa malamig na simento, hinawakan niya ang braso ng matanda. Tay, Mang Kanor,
Nakita kong tattoo sa pulso ninyo. Bakit? Bakit nakasulat ang pangalan ng asawa ko sa inyo? Anong kinalaman nyo kay Rimar? 10 taon ko na siyang hinahanap. Napabuntong hininga si Kanor. Tumingin siya sa kisame ng madilim na silid. Tila inaalala ang mga sandaling pilit niyang kinalilimutan. Ang kanyang mga mata ay nagtubig. Isang bihirang pagkakataon para sa isang taong tila gawa sa bato ang puso. Bong, ang mundong ito ay maliit. Pero ang tadhana ay mapaglaro. Ang pangalang ito, si Rimar. Siya ang dahilan kung bakit ako narito. Siya ang dahilan kung bakit kinalimutan ko ang aking mga guwantes at piniling mabulok sa dilim. Natahimik si Bong. Hindi niya inaasahan na ang taong nagligtas sa kanya sa selda ay may ganito kalalim na koneksyon sa kanyang trahedya. Sinimulang ikwento ni Kanor ang isang bahagi ng kanyang buhay na hindi alam ng marami. Noong kabataan ni Kanor, siya ay isang tanyag na boksingero. Tinagurian siyang The Silent Hammer. Ngunit sa likod ng kinang ng kanyang mga tropeyo, may isang madilim na sikreto. Isang gabi, matapos ang isang mahalagang laban, may nangyaring hindi inaasahan sa labas ng ring. Hindi ako nakulong dahil sa pagnanakaw o droga, Bong. Nakulong ako dahil pinrotektahan ko ang isang babaeng hinaras ng mga makapangyarihang tao sa labas ng isang stadium. 10 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng iyon, ang pangalan niya ay Rimar. Nanlaki ang mga mata ni Bong. 10 taon. Iyon din ang panahong nawala si Rimar. Nasaan siya, tay? Nasaan ang asawa ko? Buhay ba siya? Noong gabing iyon, matapos ko siyang iligtas sa mga lalaking iyon, pinatakas ko siya. Pero ang isa sa mga lalaking nasaktan ko ay anak ng isang senador. Binaligtad nila ang kwento. Ako ang naging kriminal at si Rimar, kailangan niyang magtago para sa kanyang kaligtasan. Bago kami naghiwalay, ipinangako ko sa kanya na hindi ko sasabihin kung nasaan siya para hindi siya matanto ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Dahil doon ay umiyak si Bong. Sa loob ng 10 taon na, akala niya ay iniwan siya ni Rimar ng kusa. Hindi niya alam na ang kanyang asawa ay tumakas pala para iligtas ang kanilang pamilya mula sa mas malaking panganib. Ngunit may isang bagay na hindi masabi ni Kanor kay Bong. Isang bagay na mas masakit pa sa pagkakakulong. Napansin ni Bong ang panginginig ng mga kamay ni Kanor. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kondisyon na nakukuha ng mga boksingero matapos ang maraming taon ng pagtanggap ng mga suntok sa ulo. Tay, bakit nanginginig ang mga kamay niyo? At bakit kayo bumalik dito sa loob? Ito ang aking huling laban, Bong. May sakit ako. Parkinson's disease. Sabi ng mga doktor sa infirmary, ang oras ko ay bilang na. Pero bago ako bawala, kailangan malaman mo, hindi ka lang basta kasama sa selda. Pinili kong mapalapit sa iyo dahil alam kong ikaw ang asawa niya. Alam ko dahil ikaw lang ang lalaking nasa loob ng lakit na ibinigay niya sa akin para itago. Inilabas ni Kanor ang isang maliit at kupas na lakit mula sa loob ng kanyang suot na damit. Nang buksan ito ni Bong, nakita niya ang larawan nila ni Rimar noong kanilang kasal. Humagulgol si Bong. Ang lahat ng galit at tinanakit niya sa loob ng 10 taon ay natunaw. Ngunit ang katahimikan sa isolation room ay muling nabulabog. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. Ang mga siga sa selda 4 ay hindi pa tapos. Sa tulong ng ilang tiwaling gwardya, plano nilang tapusin si Kanor habang ito ay nasa loob ng isolation room. Buksan ang pinto. May utos mula sa itaas. Ang matandong yon ay kailangang ilipat. Alam ni Kanor ang ibig sabihin niyon. Ilipat ay code word para sa isang operasyon kung saan nawawala ang isang bilanggo. Tumingin si Kanor kay Bong. Sa kabila ng kanyang nanginginig na kamay, kinuha niya ang isang pirasong papel sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Bong. Bong, makinig ka. Ang address na ito, dito mo siya mahanap. Kapag nakalabas ka,
Hanapin mo siya. Sabihin mo, tinupad ko ang pangako ko. Tay, wag. Lalaban tayo pareho. Ang boksingero, Bong. Alam kung kailan dapat ibaba ang guwantes. Pero sa gabing ito, magpapakita ko sa kanila ng isang huling round na hindi nila malilimutan. Ang huling laban ni Mang Kanor sa loob ng madilim na pasilyo ng isolation wing. Kakayanin kaya ng isang matandang boksingero ang grupo ng mga armadong tauhan. At ano ang gagawin ni Bong kapag nalaman niyang ang address na ibinigay ni Kanor ay matatagpuan sa isang lugar na hindi niya inaasahan? Ang liwanag sa loob ng isolation wing ay aandap-andap. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay tila martsa ng kamatayan. Sa loob ng maliit na silid, maigpit na hinawakan ni Kanor ang balikat ni Bong. Bong, makinig ka. Sa oras na bumukas ang pintong ito, huwag kang lilingon. Tumakbo ka patungo sa direksyon ng Infirmary. Doon ay mas maraming tao. Hindi ka nila magagalaw ng hayagan. Hindi kita iiwan, Tay. Papatayin ka nila. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong namatay ang taong nagligtas sa asawa ko para lang protektahan ako. Iho, ang boksingero ay hindi natatalo sa pagbagsak, kundi sa hindi pagtayo. Ang pagtayo mo at paglabas dito para makita si Rimar at si Eugene, yun ang panalo ko. Hayaan mo na ako. Bumukas ang bakal na pinto ng may malakas na kalabog. Hindi mga gwardya ang pumasok kundi 4 na malalaking bilanggo mula sa seldapor. Bit-bit ang mga matutulis na bagay. Sa likod nila, nakatayo si Sergeant Morales. Malamig ang tingin at nakahawak sa kanyang baril. Pasensya na, Kanor. Masyado kang maraming alam. Ang utos ng senador ay malinaw. Walang saksi na dapat matira sa nangyari. 10 taon na ang nakakaraan. Agad na sumugod ang unang bilanggo. Balak saksakin si Kanor. Ngunit sa kabila ng sakit ng kanyang Parkinson's, ang muscle memory ng isang professional ay hindi nawawala. Umiwas si Kanor. Isang maliit na kembot ng balikat at binuweltahan ng kalaban ng isang maikling uppercut. Tumama ang kamao sa baba ng binata. Tumalsik ito at bumagsak na parang troso. Pero hindi tumigil ang iba. Sabay-sabay silang sumugod. Tay, sa likod mo! Hinarang ni Bong ang isa pang susugod. Ngunit sinalya siya ni Morales sa padera. Samantala, si Kanor ay nasa gitna ng 3 kalaban. Kahit nanginginig ang kanyang kaliwang kamay, ang kanyang kanang kamay ay tila bakal pa rin. Gumamit siya ng pick o boost style, ang depensang itinuro sa kanya nung siya ay lumalaban pa sa malalaking stadium. Bawat suntok na nanggagaling sa mga siga ay sinalag niya ng kanyang mga siko at braso. At sa bawat pagkakataon, nagpapakuwala siya ng body shot na saktong tumatama sa tadyang na mga ito. Dinig ang bawat lagutok ng buto sa loob ng tahimik na pasilyo. Bakit? Bakit hindi siya matumba? Matanda lang siya! Ngunit unti-unti nang kinakapos ng hininga ang matanda. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok at ang kanyang paningin ay naglalabo. Nakita ni Morales na tila nananalo pa ang matanda. Kaya inilabas niya ang kanyang batuta at pumasok na rin sa gulo. Isang malakas na hampas sa likod ni Kanor ang nagpaluhod sa kanya. Hindi! Hayop kayo! Sabi ni Bong. Pilit na tumayo si Bong kahit dugoon ang noo. Sinunggaban niya ang binti ni Morales. Dahilan upang matumba ang gwardya. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Kanor. Gamit ang huling lakas, kinuha niya ang isang mabigat na selya sa loob ng silid at inihampas ito sa 2 natitirang siga. Habang nagkakagulo, biglang tumunog ang alarm ng buong piitan. Ang ingay sa isolation wing ay narinig ng ibang mga opisyal na hindi kasabwat ni Morales. Sumpa! Tara na! Alis! Gulat na sabi ni Morales. Nagpulasa ng mga siga kasama si Morales bago pa sila maabutan ng reinforcement. Naiwan si Bong na mabilis na lumapit sa nakahandusay na si Kanor. Duguan ang matanda at ang kanyang hininga
ay paputol-putol. Tay, huwag kang pipikit. Paparating na ang tulong. Tay, kailangan mo pong makita si Rimar. Bong, iyong papel. Huwag mong iwawala. Sabihin mo sa kanya. Tapos na ang laban ko. Oras na. Para magpahinga ang kampyon. Dumating ang mga medic at ibang gwardya. Isinakay si Canor sa stretcher. Habang inilalayo ang matanda, tiningnan ni Bong ang papel sa kanyang kamay. Ang address ay hindi sa isang malayong probinsya, kundi sa isang maliit na kumbento sa labas lamang ng lungsod. Ngunit may isang twist na hindi inaasahan si Bong. Habang nililinis ng mga gwardya ang pinangyarihan ng gulo, isang pitaka ang nalaglag mula sa gamit ni Sergeant Morales. Pinulot ito ni Bong at binuksan. Sa loob, may isang luma at punit na litrato. Litrato ito ni Rimar, noong bata pa siya. Kasama ang isang lalaking kamukhang kamukha ni Sergeant Morales. Hindi maaari. Kapatid ni Morales si Rimar. Kaya ba siya pinaghahanap ng senador? Dito na natin noong katin ang nakaraan ni Mang Canor. Paano siya naging The Silent Hammer? Ano ang tunay na kasalanan ng pamilya ni Rimar na ikinagalit ng isang senador? At ang pinaka-importanting tanong, buhay pa ba si Mang Canor matapos ang huling round na iyon? Huwag bibitiw dahil sa susunod na bahagi mas magiging kapanapanabik ang mga revelasyon. Habang naghihintay si Bong sa labas ng infirmary, ibinigay sa kanya ng isang matandang janitor ang isang lumang bag na pag-aari ni Canor. Ibinili niya ito sa akin nung nakaraang buwan. Ibigay ko daw sa taong magtatanong tungkol sa kanya, sabi ng janitor. Sa loob, nakita ni Bong ang mga lumang dyaryo at isang kupas na journal. Doon, bumalik ang panahon 30 taon na ang nakakalipas. Flashback tayo, 30 taon ang nakakaraan. Ang Maynila ay punong-puno ng ingay at ilaw. Sa loob ng isang sikat na arena, umuugong ang pangalang Canor, The Silent Hammer Valdez. Siya ang pambato ng Pilipinas sa lightweight division. Sa bawat suntok niya, tila guguho ang kalaban. Ngunit sa likod ng tagumpay, si Canor ay isang taong may simpleng pangarap, ang makatulong sa mga nangangailangan. Isang gabi, matapos ang kanyang pagkapanalo sa isang malaking laban, habang naglalakad siya sa isang madilim na iskinita patungo sa kanyang sasakyan, narinig niya ang isang sigaw. "Bitawan niyo ako! Wala akong kinalaman sa mga dokumentong yan! Tulong!" Nakita ni Canor ang isang dalaga, si Rimar, na pilit isinasakay sa isang itim na sasakyan ng 3 lalaking nakabarong. Ang mga lalaking ito ay tauhan ni Senador Villa. Hawak ni Rimar ang isang envelope na naglalaman ng mga ebidensya ng korupsyon at iligal na gawain ng senador sa kanilang lalawigan. Hindi nagatubili si Canor. Kahit pagod sa laban, sumugod siya. Bitawan niyong babae. Kung ayaw niyo pang makita ang pinto ng langit. Tumawa ang mga tauhan ng senador. Akala nila ay karaniwang tambay lang ang humahamon sa kanila. Pero na magsimulang gumalaw ang mga kamay ni Canor, doon nila naramdaman ang bagsik ng isang silent hammer. Sa loob ng 3 minuto, lahat sila ay bagsak. Doon nagsimula ang ugnayan ni Canor at Rimar. Itinago ni Canor si Rimar sa isang ligtas na lugar. Ngunit ang senador ay hindi basta-basta sumusuko. Ginamit nito ang kapangyarihan para baligtarin ang sitwasyon. Ipinakalat sa balita na si Canor ay sangkot sa kidnapping at panggugulo. "Rimar, kailangan mong umalis. Hanapin mo ang kapatid mo, si Morales. Akala ko matutulungan niya tayo. Pero balita ko'y pumasok na rin siya sa serbisyo sa ilalim ng mga bilya. Magtago ka, Rimar. Hahayaan ko silang huliin ako para tumigil sila sa pagganap sa'yo," sabi ng batang Canor. "Pero Canor, masisira ang karir mo. Ang pangarap mo. Mas malaga ang buhay mo kaysa sa anumang gintong medalya. Isang araw, may darating na lalaking magmamahal sa'yo at poprotekta sa'yo gaya ng ginawa ko,"
Sa kanya mo ibigay ang lakit na ito. Iyon ang huling gabi na naging malaya si Kanor. Sumuko siya sa mga pulis kapalit ng pangakong hindi nagagalawin ang babae. Ngunit ang hindi alam ni Kanor, si Morales, ang kapatid ni Rimar, ay naging traidor. Ipinagpalit nito ang sariling kapatid para sa promosyon at pera mula sa senador. Bumalik na tayo sa kasalukuyan. Nanginginig ang mga kamay ni Bong habang binabasa ang huling pahina ng journal. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Si Morales, nagwardya sa loob ng piitan, ay ang kapatid ni Rimar na nagtraidor sa kanila. Kaya pala pilit nitong pinapapatay si Kanor ay upang hindi lumabas ang katotohanan tungkol sa mga dokumento 10 taon na ang nakakaraan nang muling magtagpo ang landas si Rimar at ng mga tauhan ng senador. Nawala si Rimar 10 taon na ang nakakaraan dahil muli siyang natuntun ni Morales at ng senador. Ngunit sa tulong ni Kanor, na noon ay matanda na sa loob, nagawa niyang itakas muli si Rimar patungo sa kumbento bago pa siya muling mahuli. Biglang bumukas ang pinto ng infirmary. Lumabas ang doktor na may malungkot na muka. Bong, stable na ang vital sign ni Mang Kanor. Pero dahil sa trauma sa ulo at sa kanyang sakit, nawalan siya ng alaala. Hindi na niya kilala kahit sino. Napalood si Bong. Ang taong nag-alay ng buhay at dangal para sa kanyang asawa ay wala nang maalala. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Hawak ni Bong ang address. Hawak niya ang katotohanan. Tumingala si Bong sa langit. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tay, Mang Kanor, kung hindi mo man ako maalala, ako ang tatapos ng laban mo. Morales, Senador Villa, tapos na ang oras ninyo. Habang papaalis si Bong sa infirmary, nakita niya si Morales sa dulo ng hallway na nakatitig sa kanya. May hawak itong baril na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Alam ni Bong na hindi siya makakalabas ng buhay sa gabing ito kung hindi siya gagamit ng taktika. Ngunit sa isang hindi inaasang pagkakataon, ang mga bilanggo sa Seldapor, ang mga dating siga na tinalo ni Kanor, ay biglang humarang sa gitna ni Bong at Morales. Ang huling pagtutuos, paano tatakas si Bong mula sa kuko ni Morales? Magkakasama pa ba ang pamilya ni Bong, Rimar at Eugene? At ano ang magiging huling hantungan ng ating silent hammer na si Lolo Kanor? Ang tensyon sa hallway ng bilibid ay maaari mong hiwain ng kutsilyo. Nakatutok ang mata ni Morales kay Bong. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa gatilyo ng baril na nakatago sa kanyang jacket. Ngunit isang pader na mga bilanggo, ang mga dating siga ng Seldapor, ang humarang sa pagitan nila. Morales, hindi mo na masasaktan na matanda o si Bong. Nakita namin kung paano lumaban ng isang tunay na lalaki. Hindi kami boksingero, pero marunong kaming rumispeto sa tunay na kampyon, sabi ng isang siga. Habang abala mga bilanggo sa pagharang kay Morales, mabilis na tumakbo si Bong patungo sa opisina ng warden. Bit-bit ang journal ni Kanor at ang pitakang nalaglag ni Morales. Ito na ang kanyang huling baraha. Sa kabutihang palad, ang warden ay isang matuwid na tao na matagal nang naghihinala sa mga iligal na gawain sa loob. Sir, ito ang ebidensya. Si Morales at si Senador Villa, sila ang pumatay sa hostisya 10 taon na ang nakakalipas. Nandito ang lahat, pati ang lokasyon ng aking asawa. Mabilis ang naging kilos ng batas. Dahil sa bigat ng ebidensya sa journal ni Kanor, agad na inaresto si Sergeant Morales bago pa man siya makagawa ng masamang akbang. Sa ilalim ng mahigpit na interogasyon, bumigay si Morales at itinuro ang lahat ng sangkot, kabilang ang makapangyarihang senador. Pagkalipas ng ilang linggo, dahil sa napatunayang maling paratang, nabigyan ng absolute pardon si Bong. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Bago siya lumabas, dumaan muna siya sa infirmary para magpaalam sa taong nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Tay, Mang Kanor,
Lalabas na ako. Pupuntahan ko na sila Rimar at Eugene. Maraming salamat po sa lahat. Nakatingin lang si Canor sa bintana. Blanko ang mga mata dahil sa amnesia. Ngunit nang hawakan ni Bong ang kanyang kamay, tila may kislap na dumaan sa mga mata ng matanda. Itinaas ni Canor ang kanyang kanang kamao. Ang kamaong nagpabagsak sa mga masasama at dahan-dahang itinaas ang kanyang hinlalaki. Walang salita pero sapat na iyon para kay Bong. Samantala, pagkalipas ng ilang araw sa isang tahimik na kumbento. Isang bata ang naglalaro sa damuhan nang huminto ang isang lumang taksi. Isang lalaki ang bumaba. May bitbit na mga pasalubong at luwang hindi mapigilan. Mama, may bisita tayo. Isang tatay na kamukha nung nasa picture. Lumabas ang isang babae mula sa loob ng kumbento. Kupas ang damit ngunit ang ganda ay hindi kumukupas. Nang magtagpo ang mga mata ni Bong at Rimar, tila tumigil ang mundo. 10 taon ng pangungulila, 10 taon ng pagtatagpo. Sa wakas, natapos na ang ulan. Bong, paano mo kami nahanap? Umiiyak na sabi ni Rimar. Dahil sa isang anghel na nagsuot ng guwantes, Rimar. Dahil kay Mang Canor. Ngunit narito ang twist na hindi inaasahan ng lahat. Matapos ang 1 taon, habang masayang namumuhay sina Bong at Rimar, nakatanggap sila ng balita mula sa gobyerno. Si Mang Canor ay pumanaw na ng mapayapa sa kanyang pagtulog. Ngunit may iniwan siyang testamento. Ang lahat ng kanyang napanalunan sa boxing noong kanyang kabataan, mga pera at ari-arian na itinago niya sa isang secret trust fund, ay ipinamana niya lahat kay Eugene, ang anak ni Bong. At ang pinakamatinding revelasyon, sa huling sulat ni Canor na isinulat niya bago siya mawalan ng alaala, nakasaad doon. Bong, hindi lang dahil kay Rimar kaya kita tinulungan. Noong bata ka pa, ang tatay mo ang unang coach na niniwala sa akin nung ako ay isang batang lansangan pa lamang. Utang ko ang aking karir sa iyong ama. Ngayon, binabayaran ko lang ang utang na loob sa kanyang anak. Napagulgol si Bong. Ang kabutihan pala ay isang bilog na bumabalik sa iyo sa panahong hindi mo inaasahan. Ngayon, sarap ng isang bagong tayong boxing gym para sa mga batang mahihirap. Nakatayo ang isang estatwa ng isang matandang lalaking nakasuot ng guwantes. Ang nakasulat sa ibaba, Lolo Canor, ang kampyon ng katotohanan. Ang aral sa kwentong ito ay umiikot sa kapangyarihan ng utang na loob, sakripisyo at ang tunay na kahulugan ng lakas. Ipinakita ni Lolo Canor na ang tunay na kampyon ay hindi nasusukat sa dami ng napanalunang laban sa ring, kundi sa katarungang ipagtanggol ang mahihina kahit pa ang kapalit nito ay ang sariling kalayaan at dangal. Itinuturo rin ng kwento na ang kabutihang itinanim ay sadyang aanihin. Ang pagtulong ng ama ni Bong kay Canor noong siya ay bata pa lamang ay bumalik sa kanyang pamilya sa panahong sila ay nasa gitna ng panganib. Pinaalalahanan tayo nito na huwag tayong susuko sa paggawa ng tama. Dahil ang hustisya, gaano man katagal mabaon ng korupsyon at kasinungalingan, ay laging makakahanap ng bagong paraan upang lumabas. Higit sa lahat, ang kwento ay isang pagsasalarawan na ang tunay na bayani ay madalas na tahimik at mapagkumbaba. Ngunit may kamaong gawa sa prinsipyo na handang bumaklas sa anumang rehas ng kawalan ng katarungan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.